Magandang hapon sa mga kapwa ko mananampalataya na napakasipag sumubaybay sa ating Grace Everyday at patuloy na sumusubaybay at nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa araw na ito. Tayo po ay magpasalamat. Panginoon, salamat po ngayong hapon at minsan pa ang salita mo, ang aming pagbabasihan, Panginoon. Hindi po ang sarili po naming pamamaraan. Salamat po. Inyo po kaming patnubayan at hiniling po namin na ang mayamang biyaya ng aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang siyang pumatnubay. Salamat po sa pangalan ni Hesus. Amen. Mga kapatid, sa awit 115 po ang ating pag-uusapan. Ang tunay na Diyos, ito po ang nakalagay sa awit 115 verse 1 to 8. Awit para sa isa at tunay na Diyos. Umpisahan ko na po mga kapatid. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikaw ay tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. Ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Verse 4, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilang mga kamay, itong tao ang nagayos. Totoo ang may bibig, ngunit hindi makapagsalita, at hindi makakita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tenga. Hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo ang mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ni walang maririnig dahil sa kamunting tinig man ang gumawa sa kanila, at pati ang nagtiwala. Sana'y makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Ang panahon po ng lumantipan po, ito pong ating pag-uusapan, at ito po ay sulat ni Haring David. At gusto ni Haring David na maikumpara yung tunay na Diyos at yung mga Diyos-Diyosan. Sa atin po, ang ginagamit nating, meron pong small letter at big letter, yung capital P, Panginoon, no? Pagka po tayo ay gagawa ng susulat ng pangalan ng Panginoon, o letter D, capital D, Diyos, no? Yung malaking D po ang gagamitin natin. Dahil nga po, ang tinutukoy po natin ay tunay na Diyos. Sabi po dito mga kapatid, sa ating Panginoon lamang ang dakilang karangalan. Sinasabi ni Haring David, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Bakit po? Kasi siya lamang po naman talaga ang dapat pasalamatan, dapat pagtuunan ng pansin at bigyan ng pagpapahalaga ang ating Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay na tinatangkilik o tinatamasa ng tao o nakakamit ng tao ay dahil sa Panginoon. Karangalan para sa Panginoon. Sabi diyan, dahil sa ikaw ay tapat at wagas ang pagmamahal. Babalikan po natin yung uli. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Ang karangalan po ay para sa Diyos, hindi po para sa tao. Bagamat ang tao ay pinapasalamatan, hindi po katumbas ng pasasalamat na ibinibigay sa Diyos. Ang pasasalamat na ibinibigay natin sa Diyos ay sa lahat ng bagay. Sa kabutihan, pagpapawalang sala, biyaya, proteksyon, pag-iingat, kagalakan, pag-iingat sa iyong pamilya. Lahat ng pasasalamat ay, lahat ng karangalan na ibibigay natin sa Diyos. Pwede ba magpasalamat sa tao? Pwede po, pero hindi po yung katumbas ng ibinibigay sa Diyos. Minsan nga po, pag sumakay kayo ng jeep, nagbayad po kayo, yung nag-abot po ng inyong bayad ay pinapasalamatan nyo. Napakaliit na bagay po yon. Pero po, higit dito natin makikita na ang buong karangalan ay pinagkakaloob sa ating Diyos. At sabi diyan, dahilan sa ikaw ay tapat at wagas ang pagmamahal. Wala na po sigurong papantay sa katapatan at wagas na pagmamahal na ibinigay o ibinibigay ng Diyos sa atin. Kung pag-uusapan natin ang pag-ibig ng Diyos, simula sa creation hanggang sa panahon ng ating Panginoon, napakadakila. At di nagmamaliw, di mapapantayan, hindi kumukupas ang katapatan at dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito ro ang tanong ng mga bansa. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika?
Ang sagot po ay ito sa verse 3. Sabi ni Haring David, ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. So makikita niyo po rito na ang ating Diyos, ang tunay na Diyos, ay hindi po nananatili sa templo. Hindi po siya tumitira sa templo. Kung sa panahon natin ang pag-uusapan natin ngayon, si Jesus ay wala na po sa krus. Siya po ay nabuhay na maguli. So hindi na po siya lagi po natin nakikita, laging nakapako, laging malungkot. Wala na po si Jesus sa krus. Siya po ay nasa langit. Nasabi rito, ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ang Diyos po ay nagdidesisyon sa kanyang sariling pasya. Hindi po siya pwedeng diktahan ng tao. Hindi po siya pwedeng hindi po pwedeng mangibabaw ang udyok ng tao sa kanya. Ang mangingibabaw po ay ang kanyang desisyon. Kung mapapansin niyo po, ang ating presidente ay ayaw po niyang pinakikialaman sa kanyang mga desisyon. Kung mapapansin niyo, ang Amerika ay nagsasuggest, nagmumungkahi sa ating Panginoon. At sinasabing ganito, pero hindi po nila pwedeng pangunahan ng ating Pangulo. Kung ating Pangulo ay may sariling desisyon, hindi po siya pwedeng diktahan ng sinuman, maging ang ibang bansa. Ganun din po ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos po ay hindi po pwedeng diktahan ni numan. Siya po ay may sariling desisyon. Dito sa verse 4, ito na po yung pagkukumpara sa tunay na Diyos at sa mga Diyos-Diyosan. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. O ang ginamit pong Diyos na yung small d. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Totoo ngang may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi makakita ang matang sadyang-sadya. At hindi makarinig ang kanilang mga tainga. Hindi makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo ngang mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga ay mayroon din, ngunit hindi maiyakbang. Ni walang naririnig kahit kamunti man, tinig man. Ang gumagawa sa kanila, pati ang nagtiwala, sana'y makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Karamihan po sa mga Diyos-Diyosan ng lumang tipan. At sa panahon po natin ngayon, ang kinikilalang Diyos yung mga ginawa ng kamay ng tao. Pwede po ba natin sabihin na ang tunay na Diyos ay ginawa ng kamay ng tao? Sabi po dyan, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Ang tunay na Diyos gagawin ng kamay ng tao. Samantalang ang tunay na Diyos na kinikilala natin, ang manlilika, ay ginawa ang langit at lupa. Ginawa ang lahat ng bagay na nakikita po natin. Ang kalangitan, ang karagatan, ang lahat ng mga punong kahoy. Ngayon dito sinasabi, ang Diyos nila ay ginawa sa kamay. At binalutan ng ginto't pilak, sabi rito. Sabi, totoo ngang may bibig, ngunit hindi makapagsalita. Ang mga Diyos-Diyosan po, na ginagawa ng kamay, ay binibihisan at nilalagyan po ng mga palamuti. Sabi diyan, hindi po sila makapagsalita at hindi rin makakita mga mata nilang sadyang-sadya. Hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga at walang pakiramdam. Kung papansinin niyo mga kapatid, ang ginawa ng kamay ng tao ay hindi po yan mga tunay na Diyos. Yan po ay Diyos-Diyosan. Dahil nga po yan ay minana natin sa mga bansang sumakop sa atin, sinakop po tayo ng mga Hapon, sinakop po tayo ng mga Kastila. At ngayon po ay hindi po tayo sinakop ng China, pero ang mga China ay nag-iimpluwensya. Marami po silang itinuturo patungkol sa mga reliyon at yung kung paano maging swerte sa negosyo. At marami mga Pilipino na po ngayon na nai-impluwensyahan. Doon sa sinakop ng Kastila, sa kanila po nang galing yung mga Diyos-Diyosan katulad ng Santo Niño. At itinuturing natin na ito po si Jesus Christ nung maliit. Mga kapatid, dapat maging maliwanag sa ating
puso at isipan na ang tunay na Diyos ay hindi ginawa ng kamay ng tao. Ang mga Diyos-Diyosan lamang po o yung mga ribultong hindi nakapagsasalita. Minsan nakikipagtalo tayo, nakikipag-argumento tayo sa mga nagsasabi na, bakit kayo Biblia ang ginagamit nyo? Di ba ginawa rin yan ng tao? Mga kapatid, maganda pong katanungan yun. Kaso po maigsi lang po yung ating oras. Pagka po madadaanan din po yung paksa na yan. Ang pinakikita lamang po natin pagkukumpara, ang tunay na Diyos ay hindi kailangan gawin ng kamay ng tao. Siya po ang gumawa sa tao. Siya ang lumalang kay Eva at Adan. Siya ang nagbigay ng buhay. Siya po ang, at nagpatuloy po yun sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Dahil ang Diyos ay ginawa ang tao nagkasala, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan kung paano matubos ang tao. At ang kanyang anak ay sinugo niya nga. Tingnan niyo po yung sinasabi rito mga kapatid. Totoo ngang mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paa ay mayroon din, ngunit hindi mayakbang. Niwala ring narinig dahil gamunting tinig man. Tenga, mata, paa, hindi mayakbang. Pero itinuturing na ito'y Diyos. At sinasabi nilang, ito na yung minana namin Ito na yung nakagis na namin. Mga kapatid, sinasabi sa John chapter 5, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabing Espiritu, ang Diyos po ay hindi nakikita. Wala pong sino man nakakakita sa Diyos. Bakit nung panahon ni Jesus Christ? Nung panahon po ni Jesus Christ, sapagkat nagkatawang tao po siya. Pero nung panahon ng lumang tipan, at panahon nung si Jesus ay pumanik na sa kalangitan, wala pong naisulat sa Bible na nakita nila ang Diyos. Si Moises, nakita lang po yung likod hindi po, sabi nga hindi mo basta-basta matititigan ng Diyos dahil sa kanyang kadakilaan. Mamamatay ang tao kapag nakita niya ang Diyos. Kaya yung tinuturing, kapag nakikita, sabi diyan, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu. Kapag nakikita, hindi na po pananampalataya yan. Kaya nga po pananampalataya dahil ang Diyos po ay hindi nakikita. Pero alam natin siya'y buhay. Siya ay dakila at siya ay kumikilos. Siya ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng tao. Siya ang lumika ng nakikita nating may buhay. Lahat ng klase ng may buhay, mga hayop na nakikita natin sa kagubatan, yan po. Tignan niyo po, ito po yung mensahe po. Lahat po na nagtitiwala sa Diyos-Diyosan, sa ginawa ng kamay ng tao, ito po ang sabi sa verse 8. Dito po tayo mag-e-end. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana'y matulad din ng gayong Diyos na ginawa. Tingnan niyo po ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana'y makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Ang mga taong ginawa ng kamay at kanilang kinilalang Diyos at pinagkatiwalaan nila. Sabi nung sumulat ng awit, sana'y maging katulad nila yung Diyos na ginawa. Ano yung Diyos na sinasabing dito? Ang Diyos po hindi nakakarinig, hindi nakakakita. Kaya minsan ng mga tao hindi nakikita yung katotohanan kung sino ba talaga yung tunay na Diyos. Sa panahon ng bagong tipan, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, 2,000 taon na po ang nakakaraan mula nung ang ating Panginoon ay magministeryo, maging tao, hanggang sa kanyang kamatayan. Napakatagal na panahon po. Pero nananatili po ang si Jesucristo, sabi doon siya ay namatay at muling nabuhay at siya ay nasa kanan ng Diyos. Kaya po ang sabi nung nasumulat, dapat wag tayong matulad. Kapag nagtitiwala tayo sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahen na wala namang buhay, na nakikita na hindi na ayon sa pananampalataya. Sabi diyan, sana'y makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Wag naman po sana na patuloy tayong maniwala na ito yung tunay na Diyos, samantalang isinasabi na po ng kasulatan ng Biblia kung sino po yung tunay na Diyos. At marami na po tayong nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesus na siya po ay sinugo ng Ama. Mga kapatid, siguro po maging malinaw po kung sino yung tunay na Diyos at yung Diyos-Diyosan. At malaman po natin kung sino yung dapat nating
kung kanino natin ibibigay yung ating buhay, isusurrender. Ipagkakatiwala. Ipagkakatiwala mo ba yung buhay mo sa mga Diyos-Diyosan na hindi ka kayang iligtas? Sabi, wala rin silang mga mata. Hindi makakita, walang pandinig, walang pang-amoy, hindi maikilos yung kamay. Bakit mo ipagkakatiwala ang buhay mo sa mga Diyos-Diyosan? Pinapakita lamang po natin, ikinukumpara lamang po natin kung sino yung tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. At marami pong nagpapatotoo sa aklat ng Bagong Tipan, ang mga apostol. Yun lamang po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa, lagi mo kaming turuan at palalahanan. At makita po namin na hindi po kami babase sa aming mga maling desisyon, sa aming nakagisnan o minanang turo. Bagkus bumase po kami sa iyong salita, bigyang pansin at pahalagahan. Salamat po, patuloy mong buksan ang aming puso. Makita namin yung tunay na daan, katotohanan at ang buhay. At yan ang aming Panginoong Hesus na nagsasabi, sa silong ng langit walang pangalang ibinigay, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.